Pentecostal of the East Saints. Narito tayo ngayon para magkaroon ng isang interview sa ating spiritual father, ang ating Bishop Ronnie tayo. Pastor, good morning po. Good morning, Brother Rodmar. Pastor, naghanda kami dito ng mga questions para sa iyo na para po na mas lalo ka naming makilala bilang aming pastor and bishop. Pastor, ang una naming tanong, kailan po ba nagsimula ang The Pentecostal of the East? Yung ating pong iglesia na nagpasimula rito, ito ay nagsimula noong 1998 or 97. At 8 katao muna ang ating nagpasimula rito. At yan po ay patuloy din hanggang ngayon na sila po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Yung lugar na ating pinagdausin unang gawain ng The Pentecostal na to ay doon sa lugar ng Camatis Street. Napakaliit lang yon, talagang halos 8 katao lang hakasya doon. Pero yun ang nagpasimula ng gawain nito sa Pentecostal Pasig. At kagalaan ko na doon ko nakita ang biyaya ng Diyos dahil nakita ko naramdaman na yan, tinawag na tayo bilang pastor. At sila rin po ang patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pastor, nakita naman natin yung kalaguan na nangyari dito sa Pentecostal of the East. At isa po pong tanong namin, ano po ba ang pinaka nakapagpapasaya sa inyo bilang isang pastor po? Bilang isang pastor, talagang nakapagpapasaya sa akin. Unang-una, siyempre ang Diyos. At pangalawa, kagalakan ng aking puso, yung pamilya ko. Apo. Andyan yung may bahay ko, si Pastora Mirna, at aking 2 anak, si Hanyal Sigol. At syempre, sa tuwing lalo kong lumalakas at nagagalak ang puso, kapag ang mga kapatiran ay nakikita ko sa church na sumasamba kahit sa kabila ng mga hamon sa buhay, andyan pa rin sila, nagpupuri, kapasalamat, yun talaga ang nagpapagalak sa aking puso. Tsaka pastor, na-curious lang kami. Sa dami ng character sa Bible, sino po ang pinaka-paborito nyo dito? Ang pinaka-paboritong character sa Bible, si Paul. Paul. Bakit po? Si Paul, sa kabila ng kanyang ministry, nung hindi niya pa nakikilala ng Panginoon, andun yung kanyang damdamin na talagang ipagtanggol yung kanyang pananampalataya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon sa Damascus, doon niya nakilala ang ating pong Panginoon. Hanggang sa siya ay totaling binago ng ating pong Panginoon at lubos niyang naunawaan ang ginawa ni Kristo nung nagkatawang tao pa. At siya ay tumanggap ng pahayag na mula sa ating pong Panginoon. Marami akong mga paboritong mga kanyang mga salita sa ilang mga epistle na kanyang naisulat na nagbigay sa akin talaga ng unawa sa katayuan ni Pablo. Yun nga po, Pastor. Sa preaching nyo po, ano po bang style ng pagpipreach nyo, Pastor? Ang isa ng aking mga pagtuturo dito ay ang patungkol nga po ito sa teaching preaching tayo upang lalong maunawaan ng mga Pentecostal of the Saints na ito po ay talagang sa salita ng theology talaga ang ating drive dito na sa salita ng ating pong Panginoon. Napansin din namin yan, Pastor, sa mga Bible study natin na talagang nagdi-deep dive talaga tayo sa salita ng Diyos, yung word for word Minsan, di ba, ini-explain yung po, Pastor, yung Hebrew, Greek, and mga origins niya. Talagang maganda po yung ganun, Pastor. At yun nga po, Pastor, isa pa po naming tanong, ano po yung mga bagay at sino-sino pong mga tao yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon sa 27 years niyo pong ministry sa Pasig, sa The Pentecostal of the East? Bali, sasabi mo, ito yung mga supporting na mga sumuporta po sa inyo, Pastor. Hindi tayo iniwan sa kabila ng mga hamon sa buhay. At talagang nagpapasalamat ako sa ating kong Panginoon una, ang mga taong ito na ginagamit. Sa kabila din ng kami po ay talagang walang-wala sa panahon na yon, pero andyan sila na talagang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Kahit minsan na wala rin sila, talagang sila po ay kadikit din natin. Yun sila yung mga committee natin
na patuloy pong sumusuporta. Hanggang ngayon na nanatili sila. Pastor, ano pong nararamdaman nyo ngayon na umabot po tayo ng 27th anniversary? Yes, of course, masaya. Talagang overwhelming tayo dahil sa mga bagay na naabot natin itong 20. Dahil hindi biro ang mga taong ito na ating pinagdaanan. Kaya isang kagalakan ko ngayon na tayo ay tumutungtong dito dahil sa mga supportive din ng mga kapatiran at talagang hindi tayo iniwan ng Diyos sa kabila ng mga bagay na ating pinagdadaanan. Opo. Sa bilang organisasyon na ang miyembro natin, Pastor, pumapalo ng 200 to 300. Paano nyo po ba pinangangasiwaan yung gantong mga grupo? Kung sa ganyang mga ating pong pangangasiwa, hindi ko kasi kakayanin talaga kung ako lang. Kaya naglalagay tayo ng mga departments at andyan po yung ating pong men's, youth, and then LM, then sa music, and then mayroon din tayong mga tinatarget na finance committee, and then outreach. Opo. At sila yung ating pong mga nasa likuran para magampanan natin ang mga tungkuling ito at magtulong-tulong din talaga. At marami pa tayong mga pinaplano na magdaragdag ng mga departments para lalo pong yumabong ang ating iglesia. O Pastor, sa on a more serious note, paano po ba kayo nagre-respond sakaling may mga natatanggap tayong mga criticism? Unang-una na aking binibigyan ng pansin ho dyan, yung aking sarili. Dahil sa criticism, tinitignan ko kung ito ba ay constructive o destructive. Kung ito po ay isang bagay na makakabuti naman, lalo kung binabantayan ang sarili dahil pagkasabing criticism, una-una, ang dating yan negative. Pero kung sa mga bagay na critic na to, kung sa ikalalago naman, tatanggapin ko yan at aking unawain. Opo. Tama, Pastor. Bilang pastor, syempre nagsimula po kayo na brother, naging pastor, tapos ngayon bishop na po kayo. Pwede niyo po bang i-share sa amin yung naging journey ng pananampalataya niyo sa Panginoon? Sa pasimula ng aking pananampalataya, muna tinawag ako ng ating pong Panginoon. Unang-una, hindi man tayo kagad tinawag na pastor. At sa bukod dito, hindi ko talaga ibig sabihin pastor dahil ako ay masyadong takot sa tao eh. Pero dahil nga sa grace ng ating pong Panginoon, decide ko lang na makaatin lagi sa gawain ng Panginoon from Quezon City to Marikina dahil doon ako nahubog sa pananampalataya dahil minahal ko talaga ang salita ng Panginoon. At sa kabila ng mga bagay na ganon, hanggang sa dumating sa puso ko yung kagalakan ng salita ng Diyos at nakapag-desisyon ako nag-aaral ng Bible School. Sa kabila ng bagay na yon, pananampalataya talaga ang pinairal ko. At nag-resign ako sa aking trabaho. Dahil nga sa naramdaman ko yung tawag din ng ating pong Panginoon, andun yung kagalakan ko. Then, by faith, kahit walang sponsor, pasok lang ako sa Bible School. Hanggang sa, minsan, dumadin talaga sa panahon na andyan na yung bill para magbayad ka. Pero, pray lang ako sa Panginoon. Ang Diyos, maraming ginagawang mga paraan at gamay para matuntunan, masolusyonan na lahat ng mga bagay ng aking pangangailangan. At bukod doon, hanggang sa, yun na nga, na-decide ko talagang mag-aral sa Bible School. Then, hindi ko alam, yun na pala ang stepping stone ko na maging pastor ng church na to. Pastor, talagang na-proud kami nung time po na nag-ordination kay Pastor sa pagka-bishop. Talagang sabi namin, parang overwhelming din yung kagalakan na naramdaman namin. Kung sa ganung Brother Rodmar, mahatanong mo about bishop. Kasi ang bishop, meron kasi ako nakita kung bakit ko hinagad yun. Hindi ko basta hinagad lang dahil nga sa isang title or what. Meron kasi akong nakita personally na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Hinagad ko yun dahil nga sa unang-una, tawag din ng Panginoon ko yun. Bukod pa rito, kung ang ibang tao ginagamit ang ganyang titulo eh. Samantalang tayo nandito na sa salita ng ating Panginoon, bakit hindi natin ito bigyan ng pansin? Samantalang nasa Bible naman yan sinasabi ni Paul. At nakita ko naman din ang requirements to na isa sa tayo talaga biniya ng ating Panginoon. Kagalakan ko talaga na ito po ay dumating sa ating buhay. Hindi lang sa akin, kundi para sa church ng ating Panginoon. Pastor. Pastor, sa mga
mga saints ng Pentecostal of the East na nag-i-struggle at feeling nila malayo sa kanila ang Panginoon. Ano pong maipapayo nyo sa kanila? Yan. Kaya nga, isa sa mga goal natin, yung ating aim, na yung turo talaga ay napakahalaga. Ang salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Diyan talaga tayo palalakasin ng ating hanggat tayo ay maging attentive sa pakikinig at mahalin natin ang salita ng Panginoon, ang ating pong Diyos. Ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos talagang may kakayanan na gagawa ito sa buhay po ng tao. Sa kabila ng hamon sa buhay, siya po ay matatagumpay. Lalo siyang lumapit sa ating pong Panginoon. Dahil kung siya lalayo, ang diyan ng kaaway, magsasamantala sa kanyang katayuan at siya po ay manghina. Kaya yung doubt and kapag lalayo ka talaga sa Panginoon, ang kaaway ay magsasamantala sa buhay niya. Kaya ang kanyang gagawin, talagang lumapit sa Panginoon, magpakumbaba. Ano man ang kanyang mga failure sa kanyang buhay, huwag siyang lumayo sa Panginoon. Tama yun mga kapatid. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Yun lang po, Pastor. Time na po tayo, Pastor. Maraming po salamat sa Thank time, you, Brother Pastor. Rodney. God bless po.